Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito po yung reading nyo para sa buwan ng February. Pero ito ay timeless reading din naman, Virgo, kahit kailan mo ito mapanood. So, ano yung mga dapat mong malaman, mga ganap, mga posibleng paparating, mga mensahe na dapat marinig. Thank you so much, Virgo. Forever grateful ako. Malaking tulong yung lahat ng nag-subscribe sa akin, nag-like, follow, yung mga laging nag-share ng mga readings ko, yung mga nag-avail na membership subscription, yung mga nagsisend ng super thanks and stars, pati na rin po yung mga nag-avail ng private readings ko. Regarding private readings, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin ninyo hanggang dulo. Remember, may mga gumagaya sa akin na fake. Kaya hindi po ako magme-message sa inyo. Mauunang mag-message or mag-add friend. Kapag may naunang mag-message, mag-add friend para mag-offer, manghingi ng kung ano-ano, yun po yung mga fake na gumagaya sa akin. So, don't get scammed, okay? Tayo ng mga cards. Okay, unang card mo, this is the card kung saan aning blockage or dapat mong isurrender para matanggal tong blockage na to. So, ano yung dapat mong isurrender? Surrender to prayer. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answers and support will arrive. Okay? Wala na talagang the best kundi ang pananampalataya natin sa itaas, yung prayer. Ito ang pinakamabisa. Of course, hindi lang puro prayer. Dapat meron tayong ginagawa sa sitwasyon natin. Okay? Maging realistic tayo pagdating dun sa bagay na yon. Pero malaking tulong ang prayer talaga. Naniniwala ako sa miracles ng prayer, no? So, kung ano man ito, kung ano man yung meron or blockage na ma-experience mo this February, makakatulong kung ipagdarasal mo yan, Virgo. No? At the same time, ginagawa mo yung kaya mong gawin, yung dapat mong gawin, pero ipagdasal mo rin. Okay? Kasi minsan kailangan talaga i-communicate natin, sabihin natin talaga kung ano yung kailangan natin. Kailangan nating hilingin, ipagdasal. At naniniwala ako sa power ng pagdarasal. Okay? Subok na yan. Compassion. Or it could be na kung meron mang something na matutupad, mangyayari ngayong February, something na ipinagdarasal mo. Okay? At para naman dun sa mga nagdadasal pa rin kayo, i-continue nyo lang yan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sabi ko nga as long as may ginagawa kayo doon sa sitwasyon ninyo and pinagdarasal ninyo, mas lalong mas lalong mabisa yon. Okay? Compassion. Alam mo, itong compassion na to, sinasabi niya, you should practice compassion. No? It is time na, lambutan mo yung puso mo. Virgo, yun na yung ibig sabihin nito. Okay? Ito yung, simpatya mo O whether ikaw to na kailangan mo lambutan yung puso mo at magbigay ka ng simpatya sa kung kanino man, or pwedeng ikaw yung makareceive ng compassion. No? Either way. Okay? Ito kasi kumbaga, isa pa to sa blockage mo kung meron kang mga hina-harbor na feelings, sama ng loob, mga sentiments, baggages. Kasi, yun kasi sarado yung puso or matigas ang puso. So, kung palalambutin mo yun, ito yung isa sa mga blockage na matatanggal sa'yo bukod dun sa yun, binabanggit kanina doon sa surrendering.
So, yan, nakikita ko dito itong sitwasyon na ito, puso ang paiiralin, ito yung palalambutin mo, bubuksan mo yung puso mo. Okay, the more kasi na tinitigasan natin yung puso natin, doon lalo bumabaon yung pain, 'di ba? Mas lalong nagiging difficult, mas lalong nagiging masakit. Unless isurrender mo, no? Ipaubaya mo sa taas, lambutan mo yung puso mo, isurrender mo. Okay. So this is showing compassion. Whether ikaw tong nangangailangan ng compassion or someone around you this February, merong magpapakita, magpaparamdam ng kanyang pag-unawa, pakikiramay, pag-iintindi, care. Wow, meron ng malapit nang magkaroon ng outcome dito. Conclusions are within reach. Full moon eclipse. So, merong nalalapit na completion, pagtatapos, achievement, or something na mareresolba, or malapit nang magkaalaman, ayan na, magkakaroon na ng outcome kasi eh. So, yan. Abang-abangan mo yan, February yan. Oh, 'di ba? Sabi ko nga, 'di ba? Meron ng malapit ng ma-reach na destination, achievement, conclusion, completion. The World card. Oh. Ano to? May magtatapos na. Good news yan, good news. Yan, sabi ko nga, malapit na yung outcome, 'di ba? Malapit na magkaalaman, malapit na makumpleto, ma-achieve, matapos. So, ayan na. Parating na yan, nandiyan yung world card mo eh. Yan yung confirmation card dito. Sa bottom ng deck mo, you have the Six of Cups. Meron kang the World, meron kang Ten of Swords, meron kang Eight of Wands, Page of Pentacles. So, may earth signs dito. Pwedeng may Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede rin may Fire, Aries, Leo, Sagittarius, or Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Or Water. Wow, napaka-powerful netong combo na to, Virgo. Ayan, nakikita mo to. Ito na yung sign, ito na yung indikasyon na meron ng something na matatapos. Ayan, no. Ending to pareho eh. Kaya lang ito kasi positive pareho. So, nakikita ko kung ano man tong pinaghirapan mo, matatapos na yan. Okay, mararating mo na yung pinaka-conclusion or outcome. So, yan, nakikita ko iba sa inyo, baka meron kang loan, anything na matagal mong pinaghirapan, pinagpasakitan, pinagsakripisyohan, yun yung matatapos. Ito ay malaking completion and achievement para sa iyo. Okay? So, congratulations, Virgo, kasi malapit na talagang matapos yung mga paghihirap mo, sacrifices mo. Okay, ito na yung pinaka-reward mo, which is the world card, kung ano man yung accomplishment na yan. So, halimbawa, may anak ka na pag-graduate na, isang SEM na lang. Okay, or konti na lang, makukumpleto mo na yung hinuhulugan mo. Whether sasakyan man yan, bahay, whatever. Matatapos na yung yung paghihirap. In a good way, in a positive way, ha? So, good news with the World card and the Ten of Swords. And with the Eight of Wands, yun nga lang, I can see here delays pagdating sa mga transactions, communication, or pagta-travel. Something related sa business, sa communication, sa ina-applyan sa trabaho. Yun yung madidelay dito. Or possible na may mapalagpas ka na opportunity kung hindi mo, kung hindi ka, alam mo yun, hindi ka, ano ba tawag dun?
hindi ka alerto. Ayan. So, katutulog-tulog para hindi mo ma-miss yung opportunity mo. Pero yun na nga, nakikita ko rito is, delays. Kaya kung may hinihintay ka mga email, phone call, mga applications, o ano man yan, whatever, no? Or may travel ka, sabihin na natin may dyan. May aberya or pwedeng maipit or pwedeng matagalan pa. Okay? Paghintayin ka pa. May mga ganong possibility, Page of Pentacles reversed eh. Especially sa pera, if you're expecting something na related sa pera, mensahe man yan o yung pera itself or anything, kahit naman hindi about pera, may delay na mensahero dito eh. Delay yung pagdating niyang bagay na yan na hinihintay mo. So, expectin mo na yan. Okay? Especially assistance or remittance. Ayan, sustento. Ano nakikita ko eh. Pwedeng yun, isa yun sa madidelay. Or baka madelay yung flight, yung pagbabalik bayan, yung pag-uwi. Basta merong some kind of delay dito. About this one, Six of Cups, ang dito, pinakamensahe nito. Itong Six of Cups is something related sa past. Whether someone who is nostalgic about the past, or merong mga bumabalik-balik from the past, tao man yung bumabalik-balik na yan, o mga memories. Do not, don't dwell na lang sa nakaraan. Okay? Learn to forgive, learn to accept the past. Huwag mong hayaan na yung past na yan, yan pa rin yung mag-take over sa'yo or maka-apekto sa'yo dito sa present. Huwag mong hayaan na ma-stuck. Don't let the past hold you back, Virgo. Yun yung pinaka-message nito. Okay? Kaya nga yan, may pagsusurrender dito sa prayer, paubaya mo na lang, may lambutan mo yung puso mo, show, acceptance, compassion. So, tignan na natin naman yung love life mo. Okay, kumakawala, kunin na natin to. May alone time, may sparks, may unseen, merong illusions. Wow! So, may sparks, no? May kilig factor or may something na nakakakuryente dito sa connection na to. Yan. Yung iba dito, baka ito ay senyales ng may magsisimulang attraction, may namumuong, anong tawag dito? May nanumumuong something sa inyo netong person na to eh. Pero iba dito ha, yan, ito, hindi kayo makaka-relate lahat dito, general reading lang. So, iba-iba scenario eh. Okay, merong energy dito ng single, or kahit yung iba dito, pwedeng may jowa kayo, may kakonek kayo, may asawa kayo. Meron siguro yung time na magiging alone ka, hindi ko alam kung bakit. Solo mode. Spend some time alone. Okay, yung iba dito, pwedeng nagkakalabuan kayo, may mga issues kayo, so, nakikita ko na merong pwedeng energy mo to, energy ng person mo. Pwedeng may energy dito na i-detach muna niya yung sarili niya. Gusto muna niya, alone muna, kasi gusto niya munang makapag-isip-isip. Pwede kasi nga may magulo rito eh. Pwedeng may nagkakagulo sa inyo dito, magulo yung sitwasyon ninyo, kaya kailangan ng time. O baka magkaroon kayo ng time apart or cool off space, what you call it, no? Which is necessary para makapag-isip-isip kayo pareho ni person. Okay? May mga red flags dito sa unseen card. Meron ditong nagbubulag-bulagan o love is blind daw kasi. Pag sinabi natin ganyan, nagbubulag-bulagan, sobrang pagmamahal na kahit na may mga senyalis na hindi maganda, may mga red flags nga sinasabi, nagbubulag-bulagan, ini-ignore dahil lang, pwedeng in denial, hindi matanggap sa sarili na ganun talaga yung totoong nangyayari. Okay?
Or dahil sa sobrang mahal, nagpapakabulag, nagpapakamartir, nagpapakasyunga. May mga ganyang energy dito. Ayan, no? Illusion. So, dahil dyan, kung ikaw to o siya, o pwedeng ikaw yan or siya ha, na nagbubulag-bulagan dito dahil love is blind, dahil sobrang in love, niloloko yung sarili. Parang energy ng naglolokohan. Kaya nga siguro ang merong ditong magkakalabuan eh. Although, oo, parang ayan, yung iba dito nahihirapang i-maintain yung init ng samahan ninyo. Yun naman yung issue dito sa sparks dun sa iba. Okay? Tingnan na natin yung ibang paparating sa iyo. Virgo. Meron kang Rose, Spear, and Rat. Romance talaga, o yung mga single, particular, yung mga walang kapareha dyan, lalo na nalalapit na yung Valentine's, sakto. Makakahabol pa kayo sa mapapana ni Cupido. So, yung iba sa inyo dito, hindi malamig ang Valentine's ninyo. Ayan, no, may romance kasi paparating eh. Yung mga yung mga walang kapareha, ayan na. Ayan na yung init ng romance na paparating sa inyo ngayong February. Kaya lang meron something dito na masakit. Ayan parang natusok. So ingat iba dito baka matibo kayo, matusok, whatever. Pero ito something ng pagiging broken hearted eh. Like pwedeng may kabiguan, disappointment, hindi naman laging pag-ibig pero pwede rin naman na something na related sa pag-ibig. Oo, yun nga yung sinasabi ko dito, iba may cool off. Okay? Time apart. So, ito yun. Baka ito yung isa sa ikakasama ng loob ninyo. Pero pwede rin ibang bagay ang ikaka-disappoint ninyo or ikaka-broken heart. Kasi it's a form of loss, yung spear. It could be na merong mag-i-end or something na aalis or mawawala sa'yo. Romantic, in the romantic sense or not. Merong traitor dito. Someone working against you behind your back. Tinitira ka pa talikod nitong person na to. May ginagawa siya. Pwedeng sinisiraan ka niya, tinatraitor ka niya sa kung ano man yung ginagawa niya na yan. Palihim. Patalikod. Patalikod umatake yung person na yan. Tignan na natin yung mga closing messages for you or additional na payo or mensahe, Virgo. Meron talagang malabo dito, dear. Di ba yung sinabi ko nga sa love life mo kanina, may malabo, nagkakalabuan. Ito meron na naman ditong something na malabo. It's a no. Itong unlikely. Kaya kung naghihintay ka ng confirmation, sagot, no daw, malabo. Malabo sa ngayon Kasi alam nyo naman, energies pwede pa yan magbago eh. Pero sa ngayon, malabo. Magtiwala ka lang. Yun nga yung sinasabi ko, surrender mo sa prayer, yung lumalabas kanina doon. Yung mga bagay na hindi nasaklaw ng powers mo, hindi mo na kaya, gawin mo yung dapat mong gawin, yung kaya mo hanggat kaya mo, pero yung mga bagay na hindi na kaya, isurrender natin sa langit yan. Ayan, trust. Importante. Importante ang ang pagtitiwala sa itaas. O ano man itong trust na tinutukoy na to, whether sa relationship mo yan, sa sarili mo, sa divine. Okay? Paubaya mo yan, yung mga hindi mo kaya. Ginawa mo na, hindi mo kaya, ipaubaya mo. Ipagdasal at ipaubaya. Ayan, kailangan mong maging assertive, Virgo, about something. Walang mangyayari dito kung hindi mo i-assert yung sarili mo eh. Kailangan mo i-push, minsan kailangan mong i-convince, ipilit, alam mo yun, i-assert yung sarili mo about this matter, issue, or situation this February. Okay, Virgo, yan yung kabuuan na reading mo. Take care, God bless, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.